Hello guys, so karon mag-discuss ta about sa fork line method. So ato magamit ang fork line method samot na if mas daghan na ang mga alleles. Like for example kapara sa tri-hybrid. So first thing na to buhaton is ato siya i-separate ang mga traits. Since tulo naman to ka traits, so nasa 3 pairs of alleles. So kani ato ni sila i-separate kaning heterozygous A o gani siya. So mo ni ato sila gi-separate, di na nato siya gamitan og FOIL method kay sa dihybrid. So kani kabota na ang nigawas kay 50 1/2 heterozygous at 1/2 homozygous recessive. Same ra pud siya sa B. So kaning mga alleles kani siya kay sa traits ni siya sa tall sa kanang height niya. So kaning tall, kani short, kani kay iyahang shape round or wrinkled nya, kani siya kay color niya. Nya kani ato man sila gi-separate, so ato siya buhatan sad. So kabuhatan na 1/2 po ni siya na homozygous dominant, 1/2 sad siya na heterozygous dominant. Ari kay naay tulo ka buok na possible na ay 1/2 ay 1/4 nga heterozygous dominant, na ay 1/2 na heterozygous at 1/4 nga recessive. So karon ang fork line method, so ang sunod na tong buhaton kay ato i-distribute. So ang kaning first trait na height kay ato i-distribute sa duha ka buok nga nigawas sa kaning second trait. So kani i-distribute nato sa duha. Ara na. Nya after na pud ana kay ato na pud siya i-distribute sa pangkatulo na pud na trait. So kani mo ning result sa kani. Ato na sila i-distribute. Nya after na ato na sila i-pang-add. So kani 1/2 kay heterozygous, kani 1/2 kay homozygous dominant kana. So kani kay homozygous dominant, so 1/4 siya o ana. Ni after na imo siya i times, so makuha siya nimo na 1/16. So mo ni siya. So kaning 1/2 kay kani pong isa na pud na 1/2 na kaning homozygous dominant kay kani. Nya kanina pong 1/4 kay kani. So mo ni ang tanan na possible outcome. So gamiton na to ang fork line method para matan-aw na to tanan ang all possible outcomes sa mga kanang sa all possible combinations sa mga alleles. So mura to.